ng ating mga balita. Higit 700 pamilya sa bayan ng Santa Cruz nakatanggap ng bigas. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. Pagsagot ni Marcos sa mga petisyong inihain laban sa kanya. Pinalawig ng COMELEC. COMELEC, inilabas na ang panuntunan sa online political campaigning. Duterte, pinangunahan ang pagpapasinaya sa 8 Integrated Seaport Development Project sa Mindoro. California, naglaan ng $166 million na pondo para matigil ang Asian hate crimes. Ferdy Ravena, sinuspinde ng 2 laro at pinagmulta dahil sa pagsira sa signboard ng nakalabang team. Vice at Ayon, hindi sinusukat ang love sa isa't isa. Barangay Kagawad, nag-Alamis Universe sa pagpabakuna sa Midsayap, Cotabato. Update sa lagay ng panahon sa Marinduque, alamin. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, Metro at Mega Manila, lalawigan ng Marinduque sa mga bayan ng Buwak, Buenavista, Gasan, Mugpog, Torrijos at Santa Cruz. Ako po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mahigit 700 pamilya sa Barangay Ipil sa bayan ng Santa Cruz ang nakatanggap ng tigli-5 kilong bigas na ipinagkaloob ng Philippine Humanitarian Coalition at Philippine Nurses Association of America Foundation sa pamamagitan ng tanggapan ng punong bayan ng Santa Cruz na si Dr. Antonio Uy Jr. Bukod dito, nabigyan din ng wheelchair, gayon din ang saklay o ng saklay ang isang person with disability o PWD roon na si Tatay Mario. Samantala, patuloy pa rin ang pamamahagi ng kagamitang pantanod sa mga barangay sa Santa Cruz, kabilang sa mga ipinagkaloob ay ang mga handbook, arnis stick, barangay tanod vest, posas at mga karagatang kagamitan para naman sa pagpapairal ng kaayusan at katahimikan sa bawat nasasakupan nilang barangay. Samantala, mayroon pong 20 panibago o 20 na panibago na dagdag sa bagong kaso ng COVID-19 dito sa ating lalawigan. Yan ay sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office na may date na November 18, 2021. Mayroon sa kasalukuyan na 83 na COVID active cases sa probinsya at 6 dito ay mula sa Santa Cruz, 4 sa Torrijos, mayroong 32 sa Buwak. Meron tayo sa Mugpog, wala tayo sa Mugpog, at ganoon din, meron naman tayong nadagdag sa Gasan na 29 ang kabuang bilang at 12 sa Buenavista. Sa kasalukuyan, meron 3,422 na gumaling mula sa kabuang 3,668 na tinamaan ng sakit. Wala namang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuang 163 na nasawi dahil sa COVID-19 dito sa ating lalawigan. Para naman po sa ating special coverage ng eleksyon 2022. Pinagbigyan ng second division ng Commission on Elections si Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng mas maraming panahon para sumagot sa petisyon laban sa kanyang Certificate of Candidacy. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez,
napaso na ang deadline nitong November 16 pero binigyan pa si Marcos ng hanggang November 22 para magpaliwanag. Nasa 5 petisyon ang inihain sa COMELEC na naglalayong kansilahin ang kandidatura ng dating mambabatas. Ang mga petitioners ay kinabibilangan ng human rights advocates at martial law survivors. Pawang nakasaad sa petisyon na nagsisinungaling si Marcos sa kanyang COC dahil na-convict ito ng 4 na bilang ng paglabag sa tax code ng Court of Appeals dahil sa kanyang kabiguang maghain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Sa ilalim po kasi ng tax code, ang naturang offense na ginawa ng public official ay may kasama na parusa na perpetual disqualification mula sa public office. Maliban kay Marcos, isa pang COC cancellation petition ang inihain sa COMELEC ni Julieta Pearson, legal wife ng senatorial candidate na si Raffy Tulfo. Ayon sa petitioner, nagsinungaling umano si Raffy matapos na hindi siya ang inilagay nitong asawa sa kanyang certificate of candidacy. Ngayong Disyembre, nais resolbahin ng COMELEC ang mga kasong ito bago ang simula ng pag-iimprenta ng balota sa Enero 15. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang inyong ginagawang panunood, pagsupport at pagsubaybay sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. At mga kababayan, sa lahat po ng nais magpaabot ng kanilang mga katanungan, komento at nais magpaabot ng kanilang mga concern sa atin pong pamahalang panlalawigan o sa atin pong mga barangay at municipal level sa mga mayor, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin at ipapaabot po natin yan sa mga kinauukulan. Magbabalik po ang balitan sa sentro ng Pilipinas, makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Huwebes, 1:00 ng hapon, sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Ako po si Dr. Tito Rahanot, Tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayad na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado, 10:00 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa usapin bang kaya magpa-deliver na. Oh, Soleil, 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 ako sa'yo'y panatalaga. Oh, Soleil, 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 tunay ginhawa ang buhay. Dahil nandyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal.
Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon, sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Ako po si Dr. Tito Rahanot, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aaniyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Wala na yatang tatapat sa one and only kong dekalidad. Ligtas maaasahan sa kasatimbang kaya magpa-deliver na. Oh, Soleil, 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 ako sa'yo'y panatagalaga. Oh, Soleil, 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 tunay ginhawa ang buhay. Dahil nandyan ka, Soleil, Soleil. Tawag na sa 332-1624 o mag-text sa 0938-418-2604 at 0935-317-1797. Soleil, dapat lang safe and reliable. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan. Inilabas na ng Commission on Elections ang implementing rules and regulations para sa pagsasagawa ng e-rallies bilang alternatibo sa mga physical na rallies para sa 2022 national elections dahil sa COVID-19. Magiging gabay ang IRR sa implementasyon o Implementing Rules and Regulations sa implementasyon ng Republic Act No. 9006 o ang Fair Election Act para sa May 9, 2022 national and local elections. COMELEC resolution, kabilang sa nasabing IRR ay ang pagsasagawa ng libreng live streaming ng e-rallies para sa mga presidential, vice presidential at senatorial candidates, ganun din sa mga party list organizations. Ang live streaming ng e-rallies ay isasagawa kada gabi simula Pebrero 8, 2022 sa official media channels ng COMELEC. Nakasaad dito na mayroong tig 10 minuto ang 3 presidential at 3 vice presidential candidates kada gabi. Habang ang mga senatorial balls ay mayroon namang 3 minuto, ganun din ang 10 party list groups. Pinangunahan kahapon, November 18, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang sabay-sabay na pagkapasinaya sa 8 Integrated Seaport Development Projects sa isla ng Mindoro. Kabilang dito ang 2 proyekto ng Port of Abra de Ilog na ginawa ng Roro Ramp at pinatayuan ng bagong operation building. Sa Oriental Mindoro naman, pinasanayaan ng Port Projects sa Puerto Galera, Bulalakaw, Mansalay, Bansud, Rojas at Access Road Port o sa Port of Calapan na isinagawa sa maikling programa sa Calapan Port.
At sinabi ni Philippine Port Authority General Manager Jay Santiago na malaki ang kontribusyon ng naturang port project sa pagpapalakas ng inter-island travel at komersyo sa Islang Mindoro at sa iba pa mga lalawigan sa loob at labas ng Mimaropa. Naglaan ang California ng $166.5 million na pondo para matigil ang ASEAN o Asian hate crimes. Sinabi ni California Assemblyman Phil Ting na sapat na ang nasabing pondo sa loob ng 3 taon para maibigay sa mga grupo na lumalaban sa anti-hate crimes. Pipiliin ng Department of Social Services ang karapat-dapat na grupo na makatatanggap ng nasabing pondo. Ikinatuwa naman ni Filipino-American Sierra Madre Mayor and the Asian Pacific Policy and Planning Council Board President Rachel Arismendi ang nasabing pagpupondo para matulungan ang mga tumaas na bilang ng mga biktima ng Asian hate crimes. Noong nakaraang taon, ay aabot sa 10,000 katao ang naitalang kaso o 10,000 ang mga naitalang kaso ng Asian hate crimes sa kanilang bansa. Mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong panunood sa balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ugaliin pong tumutok dito naman po sa Marinduque News Network. Gayun din, palagian pong i-share ang atin pong mga programa, lalong-lalo na po itong balitaan para mas marami pong mga kababayan ang makapanood at makaalam ng mga pinakahuling mga kaganapan at pangyayari sa atin naman pong lalawigan ng Marinduque. Diyan lamang po kayo para sa ilang mga hanap buhay. Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Sa ating balitang pampalakasan, sinuspende ang 2 laro ni Terdy Ravena at pinagbulta pa ng 100,000 yen o katumbas na mahigit 34,000 o 43,000 pesos dahil sa pagsira ng sponsor signboard ng Toyama Grosses. Ayon sa koponan kung saan naglaro si Ravena sa San Enio Phoenix, nagbunsod ng suspension dahil sa hindi magandang ugali na ipinakita ni Ravena sa pagkatalo niya o nila nitong linggo laban sa Toyama Grosses ng Basketball League ng Japan. Hindi kasi naipasok ni Ravena ang kanyang free throw sa huling segundo ng laro para maitablasan na ang laro sa score na 90-89. Naiyak si Ravena at dahil sa emosyon ay nasira niya ang signboard ng nakalabang kupunan. Humingi naman ng paumanhin ang Filipino player dahil sa pinakita nitong maling asal. Pinayuhan na lamang na kupunan na si Ravena na pag-aralang mabuti ang bawat kilos na ipinapakita niya. Aba, mas magaling palang humalik at mas mapagpasensya si Vice Ganda kaysa po sa boyfriend nitong Hank na actor model na si Ayon Perez. Ito ang diretsahang sinabi ng TV host comedian nang sumabak sila ng kanyang jowa sa Who's Who habang nagpipiknik sa Central Park sa New York City sa Amerika. Mapapanood ito sa anniversary vlog ni na Ayon at Vice sa YouTube kung saan game rin nilang sinagot ang mga intriguing questions about their relationship. Isa sa mga itinanong sa magjowa kung sino sa tingin nila ang unang bibitaw sa kanilang relasyon. Pareho silang
umiling at sinabing hindi nila susukuan ang kanilang pinagsamahan, lalo na ngayong mahigit 3 taon na rin silang magkarelasyon. Ayon sa Kapamilya TV host, sa ngayon, hindi niya nakikita na bibitaw si Ayon o bibitaw sila ni Ayon sa mas tumatatag pa nilang relationship, lalo pa nga 3 years na silang nagsasama. Anya, and I quote, hindi na rin mahalaga sa akin kung sino ang mas lamang. Ang mahalaga, pareho kaming nagmamahalan. Sapat na yon. Kasunod nga nito ay sumabak din ang celebrity couple sa Who's Who game habang enjoy na nagpipiknik sa Central Park. Sa isang tanong, diretsahan nilang inamin na mas maayos sa kanyang mga gamit, mas mabango, at mas malinis sa katawan si Ayon kaysa kay Vice Ganda. Pero agad namang dumipensa si Vice at sinabing mas mahaba naman ang kanyang pasensya. Siya rin daw ang palaging unang nanunuyo kapag may tampuhan sila at ang pasabog pa ng komedyante, mas magaling daw siyang humalik. Mas romantic naman si Ayon at madalas ang binata rin ang madalas mag-I love you kaysa sa TV host comedian. At tungkol naman sa pagsiselos, hindi raw ito issue sa kanila dahil talagang iniiwasan nilang magkaroon ng rason para sila'y magselos. Ayan, sa ating tampok na balita, parang mala showbiz din ito, ano? Nag-viral sa social media ang isang barangay kagawad sa probinsya ng Cotabato. Membro kasi ito ng LGBT at ito ay mula dyan sa Minsayap, Cotabato na si Kagawad Leonico Batoy Tayong na animoy ginawang fashion show ang pagbabakuna nito kontra COVID-19 at siya nagpaturok nga dyan sa Barangay Villarica, Barangay Kagawad Tayong ang kanyang si Kagawad Tayong sa kanyang ikalawang dose ng Pfizer vaccine. Suot pa niya ang red ball gown na may corona at saspa na may nakalagay na Miss Pfizer second dose 2021. Maliban sa pagiging barangay kagawad, si Batoy ay nailal bilang Vice President for External ng Minsayap Association of Gifted Individuals o MAGI na isa sa mga grupo ng LGBT dyan sa nasabing bayan. Mga kababayan, para po naman sa ating weather update, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulupong pag-ulan o pag-ulan o pagkidlat. Pagkulog ang iiral sa nalalabing bahagi ng Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Mahina naman po hanggang sa katamtamang hangin mula sa hilagang silangan ng iiral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng karagatan. Sa kasalukuyan po mga kababayan, ay nararanasan natin at naririnig natin mula po dito sa bulwagang pambalitaan ng Marinduque News Network ang buhos ng ulan sa labas po ng ating establishmento. So ibig sabihin, dyan po sa kabayanan ng Buwak, nararanasan po ngayon ang mga pag-ulan. Kaya palagi po kayong mag-ingat at magbitbit palagi ng payong. Mga kababayan, sa tuwing kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. Ang araw po ay lulubog alas 5:22 ng isang magandang hapon o ng isang medyo maulang hapon. Mga kababayan, sa lahat po ng mga kapamilya natin na nanunood naman sa ating pong balitaan sa sentro ng Pilipinas, muli po ang aming panawagan, kung may mga bakuna na po na dumating sa inyo pong mga pamayanan o sa inyo pong mga barangay, magpaturok na po kayo, magpabakuna na po kayo. Special shout out sa pamilya ni Organic Man Arman Palma. Yan, gayon din kay Apple, Darwin Ordeliano Febedal, M. Reyes Ordeliano and Jane Febedal, kay Lan Pareño Arnold Febedal at kay Yam Yam, pa-shoutout po, sabi ni Mark Ariel Ordeliano. Gayun din sa lahat pa rin po ng ating mga kapamilya na nakatutok naman sa kanila pong mga telebisyon gamit po ang ating Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3
Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa pamilya ni Architect Beda Magturo at kay Dr. Bella Magturo, magandang araw at salamat sa pagsisimula ng pagsasaayos ng atin pong ngipin. Thank you so much, Dr. Bella Magturo. At binabati rin natin ang ating mga kasama sa barangay, Yung nag-aabang po kanina ng ating programa Action Barangay, ipagpaumanhin po dahil i-reset po natin yung exclusive interview sa ating Undersecretary for Barangay Affairs na si Undersecretary Martin Dino sa susunod po mga araw dahil po sa medyo may sa health reason po ng ating Undersecretary. At binabati rin natin ang ating mga kasama dyan po na busy sa preparation sa Fraternal Order of Eagles dito sa Matikas Eagles Club Marinduque. Binabati po natin at shoutout po sa lahat po ng ating mga kasama dyan at sa ating pong club president dyan naman sa bahagi ng Tatlong Hari Matikas Eagles Club na busy din ngayon. Ayan. And also, special shout out kay Tito Nelson Nase at Tita Susan Nase na hindi nagpasama sa kanilang pagpunta dyan sa Balii, sa Sea of Clouds. Kaninang umaga, hindi man lang nagpang-aya. Ang sarap sanang humigop ng kape kasama ang Best Cafe 3-in-1. Hindi pala. Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. At nakita ko sila ay nag-yubak ng saging kasama ang tourism officer naman ng Bayan ng Buwak na si Ate Jingjing Lotto. And sa ating mga mayor na dumalo po kahapon sa pagbisita ng Pangulong Rodrigo Duterte, dyan naman po sa Calapan City sa Oriental Mindoro, ay dumalo po dyan sina Governor Presbytero Velasco Jr. at the same time sina Mayor Tonton Uy, si Mayor Nancy Madrigal at si Mayor Army de la Cruz Carrion. And special shout out, sino pa nga ba yung nakalimutan ko nagpa-shout out sa akin, nakalimutan ko. But anyway, komento lamang po yan o maaari kayo naman magpadala sa ating hotline number. At shoutout din po sa lahat ng bumubuo doon sa naging pag-imbiting o pagpupulong ng tatlong grupo uli ng Transport Organization, ang Office of the Governor at ng Cooperative Development Authority para may saayos nga yung sinasagawaan na paglabas at pagpasok ng ating mga kababayan na gumagamit po ng ating pong pampublikong mga sasakyan paloob at palabas ng ating pong lalawigan ng Marinduque. Ayan. At i-update po namin kayo kung ano magiging resulta po ng naging pagpupulong na yan para po sa kabatiran ng ating mga kababayan na nag-aabang. Alright, and natatapos na naman po mga kababayan ang sabi nga po, isang linggo na pagsasama-sama natin dito. Maraming mga activities na naman po kitang susubaybayan sa darating po na linggo. Pero sa tulong at biyaya, gayon din sa pagpapala ng Panginoon, malalagpasan naman po natin ang mga bagay-bagay dahil ang dami po nating mga kasalukuyang kinakaharap na mga suliranin sa lalawigan, sa probinsya. Nandyan po pa rin na tuloy-tuloy ang banta ng COVID-19. At the same time, ito pong mapaminsalang sakit sa baboy, ito pong African Swine Fever. Kaya pakinggan po natin ang ating pong pagkaing pangkaluluwa para naman mabigyan po tayo ng inspirasyon sa tuwi-tuwi na. At ang ating pagkaing pangkaluluwa ay halo naman mula sa aklat po ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 7. Ang karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan, oo. Sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayan, amen. A special shout out kay Clems Lintag from California, Maria Rowena Luna Rabe, kay Mer Mayorga nanunood sa MSC Gasan. And speaking of MSC, special shout out sa ating kaibigan, Dr. Diosdado Solueta, ang presidente naman po ng Marinduque State College. And also, special shout out sa ating kaibigan na lagi pong nakatutok sa Marinduque News Network. Diyan po sa may mataas na bayan, ang pangalan po nito ay si Tita Seni Lagria na lagi daw pong nakatutok sa television natin sa Lucky 7 Channel 3. Wala na daw po itong patayan. Kaya sabi sa akin
minsan po yun at yun ang inapanood. Kaya kailangan talaga natin na mas mag-develop pa ng mas marami pong mga content, lalong-lalo na po yung mga, sabi nga ni po, ay mga well-experienced mga kababayan natin. Pag sinabi ko mga well-experienced, mga senior citizen, na ang trabaho at libangan, di ang manood po sa telebisyon. Kaya mahalaga po dahil pagdating po sa mga audience, pagdating po sa TV, ang nanonood, ang mga mahal nating mga senior citizen. At karaniwan naman, pagdating po dito sa social media, di nakatutok ang mga kabataan at di yung mga sabi nga ay nandoon sa mga opisina habang medyo nag-aintay-intay na dahil ilang minuto na lamang at mag-auwi na. So, medyo magpulbo na ng kaunti at magsuklay na ng kaunti dahil maya-maya, sabi nga po ay maalagwa na. Pero ay gayon pa man, naka-live din po tayo ngayon sa ating community radio. Ito po ang 98.9 FM. Yan. At special shoutout din pala, marami nagpabati, nagugulat ako, biglang may mga lapad sa akin, sabi, "Uy, Senior DJ." Sa lahat po ng ating mga tagapanood sa ating program Senior Moment, ayan. Shoutout po sa inyong lahat, nagpabati. Kahit hindi po Senior Moment, batiin ko na po kayo sa ating mga kababayan, sa mga teacher po diyan sa Santa Cruz, na nag-meet po kami diyan sa Division Office. At sa iba pa pong mga tagapanood po natin. At ganun din, bago tayo magkalimutan, 36 days pala before Christmas. Ayan, kaya binabati na rin po namin kayo ng Merry Christmas sa lahat ng ating mga kababayan. Opo, sa lahat po ng bumubuo sa Marinduque News Community, of course, sa pamumuno na aming kaibigan, Mr. Jason Malalad Hermosa, Mark Ariel Ordaliano, Cathy Pilar, Rosemary Caniete Nite, and Hannah Gail Seraspe. Thank you so very much for all the help and assistance that you have given to us in order for us na mas marami pang mga kababayan ang maabot ng ating mga programa sa pamamagitan ng pagbabahagi ninyo nitong ating mga segment sa MNN. And of course, sa lahat po na ating mga partner, yung mga sabi nga po natin ay mga cross multiplier dahil naka-live din po tayo sa Gwapong Marinduqueño sa Marinduque ngayon at sa ilan pa pong mga piling Facebook pages sa buong probinsya na may malawak na engagement o following. Kaya mas mapapansin nyo po, naka-live din po tayo sa kanila mga pages. So thank you so much for giving us the opportunity na maging kabahagi po namin kayo sa paghahatid ng mga konkreto, komprehensibo na papanahon at makabuluhang balita. Alright, so sa pangalan po ng aming mga kasama sa Marinduque News Network, of course, ang aming napakasipag na script writer, si Maki Nardo, and of course, si Mr. Santino Latorena, and of course, sa aming director, Direct Mark Cesar Ola. At sa amin pong regional director naman sa Philippine Information Agency, Mima Ropa, si Miss Victoria Mendoza na naglalakbay na po ata sila ngayon mula dyan sa Calapan dahil sila po ang nag-asikaso nung ginawa namang pagbisita ng presidente sa nasabing lalawigan o probinsya. Natapos na naman po ang isang linggo na pagsasama-sama natin dito sa bulwagang pambalitaan ng Marinduque News Network. At maraming salamat po dahil naging kaagapay namin kayo sa nakalipas na mga araw. Magkakitaan at magkarinigan po tayo sa darating na Lunes sa kaparehas na oras at himpilan. Ako naman, nakalimutan ko pala, Mr. Jopit Lumagbas, na bagamat wala sa atin ngayon dahil naka-quarantine, tuloy-tuloy naman yung ginagawang monitoring dito po sa ating mga programa. And catch up and see you soon and looking forward having you on board again. Again, this is Romeo Matac Jr., ang inyong kasama sa Balitaan. Magandang araw, Marinduque. At ako na po ang inyong pong kabayan, Adrian Rosales. Sundan tutukan muli sa darating na linggo ang Balitaan sa sentro ng Pilipinas.